Lahat tayo ay may kanya-kanyang sekreto. Ilan sa atin ang itinatago ang totoo nilang pagkatao. Meron namang iba na nakakakita ng mga bagay na hindi naman dapat nakikita. Ikaw kapuso, anong gagawin mo kapag minulto ka ng kamag-anak mo para lamang aminin mo ang lihim na iyong tinatago? Dear Papa Dudut, mabuhay! Ako nga pala si Guillermo pero tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Hill for short. 23 years old, all the way from the city of Angeles. One thing about me, Papa Dudut, is hindi po ako straight. Alam ko na po yon since grade 6 at sa kabila nito ay pilit ko pong itinago ang katotohanan. For 23 years ay nagpakapaminta po ako. Isang baklang nagpapanggap na lalaki. Ginawa ko yon dahil alam kong may hirapan akong tanggapin ang pamilya ko kapag sinabi ko ang katotohanan. Relihiyoso po kasi ang pamilya ko at tinataasan nila ng kilay ang mga same-sex couple. Hindi man sinasadya ay lumalabas ang pagiging homophobic nila kapag kabadingan na ang pinag-uusapan. Pero wag niyo po silang i-bash, Papa Dudut, dahil hindi naman nila sinasadyang maging homophobic. Sadyang wala lang talaga silang alam pagdating sa mundo ng LGBTQIA+. Mababait naman pong tao ang pamilya ko. Marunong silang makisama sa mga nasa paligid nila. Sa katunayan ay marami silang kaibigan at kakilalang bakla. Yun nga lang ay lumalabas ang unintentional homophobic behavior nila tuwing ginagawa nilang katatawanan ang mga bading o tuwing nagme-make face sila kapag nakakapanood ng anything na related sa LGBT. Sa kanila lahat ang tatay kong si Leandro na siguro ang pinakamalala. Pinagalitan nga niya ako minsan noong nagsuot ako ng pink na damit. Para sa babae lang daw kasi ang kulay na yon at ayaw din niya akong makitang nag-i-skincare. Kaya bilang isang Becky ay mas pinili ko na lamang na itago ang sexuality ko. Mabuti na lamang, Papa Dudut, at may nakilala akong mga kaibigan na tanggap ako kung ano ako at handa po akong damayan sa sekreto ko. Please welcome candidate number 1, Ricardo Jr. aka Riri. Good evening, everyone and everybody. Standing in front of you is Riri, a 20-year-old stunner all the way from the surfing capital of the Philippines, La Union. Siya nga. Siargao ang surfing capital, hindi La Union. Huh? Siargao ba? La Union ang sabi sa Facebook eh. Surfing capital of the North kasi yon. Mali-mali ka eh. Oh, kasabihan mo na. Okay. Naniniwala ako sa kasabihan na sa panahon ng krisis at pataas ng pataas ang presyo ng langis, maswerte ang mga mangkukulam sa kapis dahil ang gamit nila ay walis. I thank you! Ay, ang galing mo, Bex! Ang galing mo, Bex! Grabe! And last but not the least, candidate number 2, Wilfredito III, aka Turdia! Mabuhay! A pleasant evening to everyone. My name is Sturdy, 25 from the land of longanisa, embutido, tocino, and the rest of processed foods, Mexico, Pampanga. And I believe in the saying that goes like this. Magbiro ka na sa lasing, magbiro ka na sa bagong gising, wag lang sa baklang na wala ng booking. Ang benta nun, Bel! Wala ka talagang Thank you everyone. I love you so much. Ikaw naman magpakilala, Bax. Ako? Ayoko, wala akong alam na ganyan.
Ang KJ mo naman, palibhasa pamin ka. Kunwari lalaki pero ang hanap, lalaki rin naman pala. Kailan ka ba kasi mag-out? Wala ka na bang planong magladlad? Tinatansya ko pa eh. Hindi pa siguro sa ngayon. Kailan? Pag-uugod-ugod ka na. Ay, speaking of uugod-ugod, nabalitaan niyo na ba yung nangyari kay Mother Bernie? Oo nga, grabe yun. Hindi pa yata nahuhuli yung gumawa nun sa kanya eh. Bakit? Ano nangyari kay Mother Bernie? Ayun, nag-fly lalo na siya sa heaven. Tegi na siya? Tumpak. Ano nga nangyari? Siya ang barbero ko nung bata ko eh. Nilooban yung valor niya tapos sinaksak siya kasi nanlaban ng lola mo. Grabe naman. Ang saklap naman nun. Nakakatakot na ngayon no. Nagkalat na ang mga masasamang loob. Ang nakakalungkot pa, kailan lang siya nagladlad. Tapos ganun pa nangyari. Di man lang niya na-enjoy yung kabaklaan niya. Ilang taon na ba siya? Late 50s ata, malapit na mag-60. Ganun siya katanda nung nag-out siya? Oo, inantay pa kasi niyang mamatay yung tatay niya bago siya umamin na bakla siya. Tapos natsugi rin. Kung kailan kasi thunders na tsaka lang nagkaroon ng lakas ng loob. Ano na kaya ang eksena nila ng pudra niya sa langit ngayon, no? Eh ikaw Hill, gusto mo rin bang matulad kay Mother Bernie? Hindi naman siguro ako aabot sa ganung edad bago mag-out. Paano ko pa mai-enjoy buhay ko kung ganun na ako katanda? Kaya nga sinasabihan ka na namin hanggat maaga pa. Sabihin mo na sa mga magulang mo ang totoo. Nasasayang lang ang oras mo sa pagpapanggap. Napagdaanan ko na rin yan at alam ko nakakasaka lang mamuhay with a fake life. Basta, gagawin ko rin yan balang araw. Hindi pa sa ngayon. Hindi pa ako ready. Bahala ka. Baka ma-Bernie ka dyan. Huy, wag naman sana. Papa Dudut, hindi alam ng nakakarami pero may isa pa po akong sikreto. Maliban sa pagiging bading ay nakakakita rin po ako ng mga multo. Bata pa lamang ako ay hindi na bago sa akin ang mga nilalang na nakikita ko na hindi naman nakikita ng mga pangkaraniwang tao. Nagsimula po ang lahat noong grade 7 ako. Sa kalagitnaan ng flag ceremony ay bigla na lamang ako nawala ng malay at nagwala. Nang bumalik ang ulirat ko ay sinaniban daw ako. Yun ang kwento sa akin ng mga kaklase ko noon. Matapos ang araw na yon ay hindi na po ako katulad ng dati. Para bang biglang nabuksan ang third eye ko. Nagsimula akong makakita ng mga bagay na hindi naman nakikita ng iba, Papa Dudut, at noong araw na nalaman kong namatay si Bernie ay nagpakita siya sa akin ng gabing yon. Nakatayo lamang siya sa labas ng bintana ng kwarto ko. Hindi ko po nakikita ang mga mukha ng multong nagpapakita sa akin pero base sa hubog ng katawan nila at mga suot na damit ay nalalaman ko kung sino-sino sila. Bata pa lamang po kasi ako ay si Bernie na ang gumugupit ng buhok ko. Kaya alam na alam ko ang itsura nito kahit na hindi ko makita ang kanyang mukha. Saglit siyang nagparamdam sa akin, Papa Dudut. Bigla na lang siyang nawala ng hindi ko namamalayan. Niwala siyang sinabi o pinarating sa akin at para bang sumilip lamang siya at nagpaalam sa akin kahit na hindi naman talaga kami close. Napaisip tuloy ako kung may gusto ba siyang ipahiwatig sa pagpaparamdam niya sa akin. Bigla ko naalala ang naging usapan naming magkakaibigan. Kung kailan siya nag-out sa publiko sa totoo niyang sexualidad ay saka naman siya binawian ng buhay. Natakot tuloy ako, Papa Dudut. Ayokong matulad kay Bernie. Kaya kinaumagahan ay tinipon ko ang lahat ng natitira kong tapang at sinubukan ko magtapat sa tatay ko, Papa Dudut. O tay, maaga yatang natapos inuman nyo ha. Balas na ako. Sumasakit ang likod ko eh. Gusto nyo masahihin ko? Sige nga. Higa po kayo rito sa sofa. Ay, naparami yata ang kain ko sa pulutan namin kanina. Ang sakit tuloy ng bato ko.
Ano ba kasi pinulutan nyo? Lechon saka chicharong bulaklak. Birthday party kasi ng apo ni paring Andong. Kaya yun, tagpalit yun. Kasi naman tay, ang pulutan hindi dapat inuulam, hindi rin pinapapak. Ang sarap kasi. Ang crispy ng balat. Sige kayo, pag tumaas blood pressure nyo, good luck na lang talaga. Uminom ba kayo ng maintenance nyo? Bawal daw uminom ng gamot kapag iinom ng alak eh. Hindi kayo uminom ng gamot? Hindi. Bukas na lang. Wala naman siguro masama kapag hindi ako uminom ng gamot ng isang araw. Ang tigas talaga ng ulo. Tay, may sasabihin po ako sa inyo. Ano? Pero, i-promise nyo muna na hindi kayo magagalit. Nakabuntis ka? Hindi no, yak. Ano ba yun? Basta, mag-promise kayo di kayo ma-high blood. O sige na, promise. Matagal ko na po itong tinatago. May girlfriend ka? Hindi! Tay naman, pinangungunahan nyo ako eh. Ang tagal mo kasi magsalita, paligoy-ligoy. Sabihin mo na kasi. Ito na nga, sasabihin ko na. Singit kasi kayo ng singit eh. Ang totoo niyan, ayaw ko sanang sabihin sa inyo to kasi alam kong magagalit kayo. Sabi na eh, nakabuntis ka nga. Hindi nga po, bakla ako, hindi ako nakabuntis. Wala akong girlfriend kasi bakla ako. Bakla? Sadali nga. Tulungan mo ako at babangon ako. Oh, daan-daan. Anong sabi mo? Bakla ka? Opo, bakla, Becky, bakling, baklita, baklos, bayot. Hindi nakakatuwang biro to, Hil ha? Hindi to joke time, tay. Wala tayo sa comedy bar. Totoo ang sinasabi ko. Bakla ang anak nyo, bakla ako. Hindi ka bakla. Wala akong anak na bakla. Akala nyo lang wala, pero meron. Oops, 2 beses lang yun ha. Baka kasi sampalin nyo ako kapag ginawa akong 3. Hindi lang talaga sampal ang aabuti mo sa akin. Sandali nga, nasaan may pamalo ko? Lah, Toy, hindi na ako bata para habulin nyo ng pamalo ha. Sige, sabihin mong bakla ka. Matitikman mo tong 2x2 ko. Bakla po ako. Final answer. O ba't talagang, halika nga rito. Wag po, tay. Malilinti ka nga talaga sa Lasing akin. kayo, hindi nyo ako makakabol. Diyan ka lang, lintik ka. Papaluin ko ulo mo baka sakaling maalog. Tignan natin kung di ka maging lalaki. Pag dalamog ka, kapapalo ko sa'yo. Tay, nasa na kayo? Tay, tingnan mo to, tinulugan ako. Tay, gising. Tay, natutulog ba kayo o ano? Uy, Tay, Tay, Nay! Nay, si tatay! Tulong! Tulong! Tay! Tay! Papadudot binawian ng buhay si tatay ng gabing yon. Inatake raw siya sa puso sa dami ng lechon na kinain niya. Sumabay pa ang kalasingan at init ng ulo nito. Naitakbo pa namin siya sa ospital pero diniklara ng dead on arrival. Wala akong ibang sinisisi sa pagkawala ni tatay Papadudot kundi ang sarili ko. Kung hindi ko lang sana sinabi ang katotohanan ay baka buhay pa ngayon ang tatay ko. Sobrang laki ng pagsisisi ko. Sana ay hindi ko na lamang sinabi ang katotohanan. Kahit na may pagka-homophobic ang tatay ko ay mahal na mahal ko po siya, Papadudot. Nang tanungin ako ng mga kamag-anak ko kung ano ang nangyari ay inilihim ko ang katotohanan. Pinalabas ko na lamang na biglang bumulugta si tatay pagka-uwi nito galing sa inuman. Sinisi ko pa ang lechon na pinulutan niya na siyang naging dahilan ng pag-atake nito sa puso. Dahil po sa nangyari ay naudlot ang plano kong mag-out sa pamilya ko. Siguro nga'y sign na ang nangyari sa tatay ko na baka hindi pa ngayon ang oras para malaman ng lahat ang katotohanan tungkol sa pagkatao ko. No choice po ako, Papadudot, kundi bumalik sa pagiging paminta. Simula po ng araw na pumanaw si tatay ay hindi na po ako natahimik. Literal po na hindi ako natahimik dahil ang multo po ng tatay ko ay nagsimulang magpakita sa akin. Hindi lang siya nagpaparamdam, Papadudot.
ng mga panahon na yon ay binubulabog pa niya ako. Ginulo niya ang tahimik kong buhay na para bang napakalaki ng pagkakasala na nagawa ko sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagsimula ang lahat sa isang panaginip. Hinahabol daw ako ng tatay ko ng 2x2 habang paulit-ulit na isinisigaw na wala siyang anak na bakla. Nagising po akong tagaktak ang pawis at kumakabog ang dibdib. Pagdilat ko ng mga mata ko ay isang anino ang napansin kong nakatayo sa may pinto ng kwarto ko, Papa Dudut. Napabalikwas ako sa kinahihigaan ko at nang suriin ko ulit ang pinto ay wala na ang anino. Pawisan po ako pero nanlalamig ang pakiramdam ko. Alam kong may hindi pangkaraniwang nilalang akong kasama ng mga oras na yon pero hindi ko alam kung saan siya nagtatago. Papadudod, sanay na akong makakita ng mga multo pero sa pagkakataong ito ay kakaibang takot ang naramdaman ko. May hinala na kasi akong kung sino ang nagpaparamdam sa akin, walang iba kung hindi si tatay. Para akong sira na mag-isang nagsasalita sa kwarto ko ng mga oras na yon, Papa Dudut. Humingi ako ng tawad kay tatay dahil sa mga nangyari at hindi ko ginusto na atakihin siya sa puso. Pero kahit ganon man ang nangyari ay hindi na talaga mababago ang katotohanang bakla ako. Pagkasabi ko ng mga salitang yon ay dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto ko kahit na nakalak naman ito. Kinaumagahan ay agad kong pinuntahan ang mga kaibigan ko para ipaalam sa kanila ang kababalaghang nangyayari sa akin, Papa Dudut. Alam nyo, pakiramdam ko, minumulto ako ng tatay ko. True ba yan? Baka naman may gusto siyang isplok sa'yo. Baka may tinatago siyang kayamanan na hindi niya nasabi. Ayaw niya magpakita sa akin eh. Hindi ko rin siya makausap. Pero nararamdaman ko siya. Hanggang ngayon ba? Pinaninindigan mo pa rin yung sinasabi mong may third eye ka? Alam kong hindi ka naniniwala sa mga multo pero totoo tong sinasabi ko. Minumulto talaga ako ng tatay ko. Paano mo naman nasabi? Nakita mo ba yung mismong mukha ng tatay mo? Walang mukha ang mga multo. Basta alam ko lang. Alam ko na siya yun. Hindi talaga ako naniniwala. Ako naniniwala ako sa'yo. Nabasa ko kasi na may eme talaga tayong nakakasama na hindi natin nakikita. Saan mo naman nabasa yan? Sa tabloid. Hulaan ko. Sa comics mo yan nabasa, no? Oo. Kaya naniniwala talaga ako kay Hill na nakakakita siya ng multo. Eh kung hindi ka rin naman isang damukal na boba, fictional yung mga nakalagay sa comics. Palibhasa, yun lang naman kasing alam mong basahin eh. Grabe naman tong mga okray. Eh di fictional na kung fictional. Ano bang ibig sabihin ng fictional? Krompaling kita dyan eh. Alam nyo, kaya minsan ayoko magkwento sa inyo eh. Ayaw nyo kasing maniwala sa akin. Sad boy yarn? Hindi naman kasi totoo yung mga multo-multo na yan. Kaya paano ko maniniwala dyan? Alam mo kung hindi lang talaga kita kaibigan, matagal ko nang inisip na Lucrecia ka, ti. Hindi ako luka-luka, no? Eh bakit ka naman kaya minumulto ng pudrakels mo? Hindi kaya alam na niya na Juding ka? Ang totoo niyan. Ay, sekreto lang natin to ha. Dora Bells. Inatake sa puso si tatay ng dahil sa akin. Ha? Totoo ba? Bakit? Ano ba talaga nangyari? Umamin kasi ako sa kanya. Sabi ko, bakla ako. Ayun, nagalit, na high blood, inatake sa puso. Kaya ka pala minumulto. Imbay pala siya sa'yo. Kasalanan mo naman pala eh. Huy, bunganga mo. Tong baklang to masyadong pasmado bunganga. Namatayan na nga ng tatay yung tao eh. Mga bakla, wag na wag niyo tong ipagsasabi sa iba ha. Ayoko malaman ng iba na ako ang may kasalanan sa nangyari. Baka mamaya, itakwil ako ng pamilya ko. Huwag kang mag-alala, hindi kami magsasalita. Sa kanya ka lang ba nag-out? Eh sa nanay mo? Sa mga kapatid mo? Sa kanya pa lang. Matapos na nangyari, hindi ko na ulit gagawin yun, oy.
Anong gusto mo? Sumunod din si nanay? High blood din yun eh. Eh anong plano mo ngayon? Forever ka ng pamin. Hindi ko alam. Mas mabuti na muna sigurong bumalik muna ako sa dati. Baka mas lalong magkagulo kapag nagsabi ako ng totoo. Nagluluksa pa ang pamilya ko eh. Sa tingin mo nandito ngayon ang pudra mo? Bakla ka. Baka sinundan ka niya rito ha? Ayoko makakita ng multo. Pero pag cute na otako, carry lang siguro ha? Walang multo rito ngayon. Sure ka? Oo, sure ako. Kasi mas matatakot sila sa pagbumuka mo. Wow ha, nagsalita. Ano to, cry and portion? Char lang. Basta mga Bex, dito muna ako ha. Ayokong tumambay sa bahay, mababaliw ako doon. Ikaw bahala. Magstay ka rito sa boarding house kahit kailan mo gusto. Nagpatuloy ang panggugulo sa akin ng spirito ni Tatay Papa Dudut. Sinubukan ko siyang kausapin pero para bang ayaw niya akong pansinin. Tuwing gabi sa kalagitnaan ng pagtulog ko ay nagigising na lamang ako sa mga malalakas na katok mula sa ilalim ng kama ko na para bang may taong nagtatago sa ilalim. Minsan ay bumubukas ang pinto ng kwarto ko pagsapit ng madaling araw. Sumisindiring mag-isa ang ilaw at tuwing tumatayo ako para patayin ito ay kusa na lamang itong nag-switch off. Palagi rin po akong binabangungot, Papa Dudut. Gabi-gabi kong napapanaginipan si tatay na hinahabol ako. May panaginip din ako na nakabitin ako patiwarik sa isang puno. Nakatingala sa akin si tatay, dismaya ang makikita sa mukha nito. Ang pinakamalala sigurong nangyari sa akin ay noong biglang umalog ang kama ko. Nagpapahinga ako noon, Papa Dudut, habang nanonood ng video sa cellphone ko nang biglang umalog ang hinihigaan ko. Akala ko po noon ay lumilindol pero narealize ko na yung kama ko lang ang gumagalaw. Tumagal din po yun ng halos 30 seconds. Kasabay ng pagtigil nito ay biglang may bumulong sa tenga ko ng salitang bakla. Hindi ko alam kung bakit ako tineterrorize ng spirito ni tatay. Marahil ay galit siya sa akin dahil sa mga nangyari. O hindi kaya ay hindi pa rin niya tanggap na may anak siyang bakla. Hindi ko naman siya makausap ng maayos para sana masolusyonan ang problema at nang matahimik na siya. At dahil sa takot na may mangyari ulit ay 2 araw akong naki-overnight sa boarding house ng mga kaibigan kong sina Riri at si 30. Pasensya na sa abala mga Bax. Alam kong maliit lang tong kwartong inuupahan nyo tapos nakikisiksik pa ako. Carry lang. Masaya nga para tayo nagka-camping. Camping? F talaga, Riri? Pikaya yun. Ha? Pinalitan na ba? Hindi ako na-inform. Anong nagka-camping? May campfire ba? May tent? Nasa labas ba tayo? Kahit kailan ka talaga, Riri. Syunga-syunga ka. Magkakasama kasi tayong 3 dito sa kwarto kaya naisip ko na parang camping. Ganon kasi yung feel sa akin Gets ko naman yung point ni Riri. Mali lang talagang ginamit niyang term. Maiba tayo. Bakit ka naglayas sa bahay nyo? Gaga, hindi ako naglayas. Makikitulog lang ako rito pansamantala kasi hindi ko na kaya yung nangyayari sa Balor. Ano bang nangyayari? Nalaman na ba nilang bakla ka kaya hindi na magandang trato nila sa'yo? Ay, parang si Cinderella. Hindi rin maganda trato sa kanya ng stepmother niya Alam mo, Riri, konti na lang talaga. Mamamatay na ako sa konsumisyon dahil sa kaingutan mo. Paano naging Cinderella? Bakla ba si Cinderella? May stepmother ba si Hill? Ang lakas ng tama mo Kasi si Oo Cinderella. na, huwag ka na mag-explain. Hindi si nanay ang dahilan kundi si tatay. Grabe na ang kababalagan sa bahay. Para na ako nasa horror movie sa dami nang nangyayari sa akin. O akala ko ba sanay ka na sa mga multo? Sanay ako sa kanila kapag nagpapakita lang sila.
Pero alugin ba naman yung kama ko? Palagi binubuksan yung pinto ko. Pinagtitripan pa yung ilaw ko. Sinong masasanay sa ganong sitwasyon? Kasalanan mo rin naman. Tinegi mo kasi yung pudra Kels mo. Grabe ka. Hindi ko naman ginusto yung nangyari ah. Kasalanan ko ba talaga yon? Huwag mo nang isipin yun. Walang may gusto sa nangyari. Alam mo, Riri, huwag ka na nga lang magsalita. Wala ka namang ambag sa usapan eh. Sumasakit lang brain cells ko sa'yo. Bakit? Wala namang masama sa sinabi ko ah. Ay nako, shut up ka na nga, Bex. Alam mo, Hil, kung totoo man na minumulto ka ng tatay mo… Totoo nga. Teka, patapusin mo muna ako. Kung totoo mang ginugulo ka ng tatay mo, hindi kaya may gusto siyang iparating sa'yo na message? Ano naman kaya ang gusto niyang sabihin? Baka gusto ng tatay mo na umamin ka na sa pamilya mo. At kapag sinabi kong umamin, as in lahat-lahat, yung nangyari sa tatay mo kaya siya namatay, pati yung sexuality mo, and so on. Tingin mo, yun ang gusto niyang iparating? Anong say mo, Riri? Ano? Sabi niyo wag ako magsalita. Grabe ka bakla! Pause ka pero nakakasigaw ka! Ano ba yung bakla? Ba't ka sumigaw? Nandito ba yung tatay mo? May nakikita ka bang multo dito sa boarding house ngayon? Wala! Nagulat lang ako sa itim na pusa dyan sa bintana. Biglang gumalaw. Akala ko kasi staff to ay. Puisit ka! Akala ko na kung ano. Pusa yan ng border sa kabilang kwarto. Lagi yan dito kasi pinapakain niya ni Riri. Ikaw, Hil, ha? Kapag ako natege rito, magta-tag team talaga kami ng tatay mo para guluhin ang buhay mo. Papatayin mo ko sa syokot eh. Sorry na. Matulog Ay, na nako. nga lang tayo. Mabuti pa nga. Para tayong tangang nagsisigawan dito. Good night, mga backs. Ang totoo niyan, Papa Dudut, ay sinundan talaga ako ng tatay ko sa boarding house nila Riri at 30. Hindi ko na lamang po ito binanggit sa kanila dahil ayokong matakot sila at baka palayasin pa ako. Pero kumpara sa bahay ay naging mahinahon ang pagpaparamdam sa akin ni tatay. Nakatayo lamang siya sa tabi ko habang nakahiga ako sa lapag. Nang gabing yon ay magdamag lamang ako nakatingin sa kisame ng kwarto. Umiiwas na makita ang multong nanonood sa pagtulog ko. Ang naisip ko, Papa Dudut, na malaki siguro ang tampo sa akin ni tatay kung kaya't hindi pa siya makatawid sa sarili niyang mundo. Siguro ay never na niyang matatanggap na bakla ako lalo na't eto ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Habang nakahiga ay sinubukan ko ulit na kausapin si tatay. Hindi nagsasalita ang mga multo, Papa Dudut. Nakikipag-usap sila sa pamamagitan ng telepathy. Bigla na lamang pumasok sa isipan ko ang mga bagay na gusto nilang sabihin at parang mga intrusive thoughts na mahirap iwasan. Katulad ng dati ay hindi ako pinapansin ng multo ni tatay. Naisip ko na baka tama nga ang mga sinabi ni 30. Baka kailangan ko na talagang sabihin sa pamilya ko ang totoong nangyari at ang dahilan ng lahat. Sa parang ito, Papa Dudut, ay baka matahimik na ang espiritu ni tatay. Pagka-uwi ko sa bahay ay muli kong inipon ang nakatagong tapang ko at kinausap ko ang pamilya ko para aminin na ang katotohanan sa kanila. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At ang naramdaman ko, Papa Dudut, habang hinihintay si nanay na makauwi sa bahay. Kaba dahil hindi ko alam kung ako ba ang sisisihin ng pamilya ko kung sakali mang malaman nilang ako ang dahilan ng pagkamatay ni tatay. Baka dahil dito ay mas hindi nila ako tanggapin dahil sa mga nangyari. May nararamdaman din po akong takot dahil hindi ko alam kung matatanggap ba nilang Becky ako. Hindi ko na po alam kung ano ang gagawin ko kapag hindi nila nagustuhan ang katotohanan. Pero sa totoo lang po, Papa Dudut, ay gusto ko nang matapos ang pagmumulto sa akin ni tatay. Halos wala na akong maayos na tulog dahil sa pagmumulto niya sa akin. Oo, miss ko na po siya at gusto ko siyang makita at makausap ulit pero hindi sa ganoong paraan. Ayokong mapalitan ang mga magagandang ala-ala ni tatay ng pagmumulto niya sa akin. Isa pa po ay gusto ko na ring makawala mula sa pagpapanggap. Gusto ko na ring maranasang maging masaya, yung maging malaya. Nais ko na ring magawa ang mga gusto ko.
May suot ang mga damit na angkop sa nararamdaman ko at gumalaw ng naaayon sa emosyon ko. Sawa na po akong magtago, Papa Dudut. At para hindi mabigla ang lahat ay minabuti kong unahing kausapin na muna si nanay. Umasa kong siya sa kanilang lahat ang makakaunawa sa kalagayan ko. Nagbabaka sakali ako na kapag tanggap ako ni nanay ay baka tanggapin din ako ng ibang kamag-anak ko, Papa Dudut. Nay, pwede ko po ba kayong makausap? Maliligo lang ako saglit. Ang lagkit-lagkit ko na eh. Mabilis lang to, Nay. O ano ba yon? May aaminin sana ako sa inyo. Oh, ano yung aaminin mo? Hindi po ako totoong lalaki. Bakla po ako. Ay, Hil. Hindi kayo galit? Huwag niyong sabihing matagal niyo nang alam. Klise na yan, ha? Tama ka. Matagal ko nang napapansin. May hinala. Ayaw mo pang magladlad, di wag. Hindi kita pangungunahan. Inihintay ko lang talaga yung araw na ready ka nang umamin. At eto na nga yung araw na yon. Sa tingin niyo, Nay, nakakahalata na rin ba si tatay nung bata pa ako? Napag-usapan namin yan noon. Nahahalata raw niya sa mga kilos mo noon. May ibang pitik ka kasi. Tinanong nga ako ng tatay mo kung baliku ka nga raw. Sabi ko naman, hindi ko napapansin. Siyempre ayaw ng tatay mo na maging bakla ka. Pero kung nabubuhay pa siya, sigurado naman akong matatanggap ka niya. Sa tingin niyo po, Oo naman. Mahal na mahal ka ng tatay mo. Lahat kayong mga anak niya. Kaya kahit ano pa kayo, tsak natanggap niya kayo. pero, Nay, may aaminin pa akong isa sa inyo. Ano pa? Sabihin mo na lahat, makikinig ako. Yung pagkamatay po ni tatay, parang kasalanan ko po yata. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi po ang totoo niyan, sa kanya po ako unang umamin. Oh, tapos? Nagalit po siya. Ayaw daw niya ng baklang anak. Tapos, ayun na po, inatake na siya sa puso. Anak, inatake sa puso ang tatay mo kasi hindi siya uminom ng maintenance niya. Lasing siya tapos kumain pa siya ng napakaraming mamantikang pagkain. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Pero kung hindi ko po sana ginawa yun, baka hindi po nangyari yun. Wala namang may gusto sa nangyari eh. Hindi mo kasalanan yun. Siguro nagulat lang yung tatay mo. Hindi yun galit, lasing siya nun eh. Kayo po ba, Nay? Hindi po ba kayo galit sa akin? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Baka lang galit kayo na bakla ako. Kasi hindi ko po kayo mabibigyan ng apo. Hindi ako galit. May konting dismaya pero may magagawa pa ba tayo? Wala naman, di ba? Ayoko naman piliting kang bigyan ako ng apo kung ayaw mo. Kahit ano ka pa, tatanggapin kita kasi anak kita eh. Sa akin ka nang galing. Kung ano ka, dahil yan sa akin at sa tatay mo kasi dugot laman ka namin. Maraming salamat po, Nay. Maraming salamat dahil naiintindihan niyo po ako. Basta ha, huwag ka lang mag-uwi ng lalaki dito sa bahay. Baka mamaya biglang bumangon yung tatay mo sa hukay. Hay nako, Nay, kung alam niyo lang. Papadudot para akong nabunutan ng tinik sa dibdib matapos akong umamin sa nanay ko. Parang biglang umaliwalas ang pakiramdam ko at kung dati ay sobrang bigat ng ginagawa kong pagpapanggap, ngayon ay wala na akong pasan. Sa wakas ay hindi ko na kailangang itago ang totoong ako. Sa wakas, Papadudot, ay may chance na rin akong magka-jowa. Magagawa ko na ang gusto ko nang hindi iniisip kung ano ang sasabihin sa akin ng ibang tao. Kasabay ng pag-amin ko sa nanay ko ay bigla na rin pong tumigil ang pagpaparamdam sa akin ni Tatay Papadudot. Para bang yun lang talagang hinihintay niyang mangyari para tumigil na siya.
Na-realize ko na baka nga hindi talaga galit sa akin si tatay. Baka gusto lang talaga niyang ipahiwatig na gusto niyang aminin ko ang katotohanan sa pamilya ko para hindi na ako nahihirapan pa. Kung sinabi lang sana sa akin yun ni tatay noong unang gabing nagparamdam siya, edi everybody happy na sana kaagad. Medyo malakas din ang trip ni tatay at tinapot pa ako ng ilang araw para lamang doon. Siguro ay bumabawi yon sa akin, Papa Dudut. Aaminin ko na medyo nalungkot ako sa biglang pagtigil ng pagmumulto ni tatay. Ang ibig sabihin nun ay hindi ko na siya makikita pa. Yun ang huli naming pagsasama pero umaasa pa rin ako na sana ay mabigyan ulit ako ng chance na makita o makausap man lang siya kahit sandali lamang. Gusto ko kasing magpasalamat sa pagiging mabuting ama niya sa akin at gusto ko ring mag-sorry dahil hindi ako lumaki ng katulad ng kanyang inaasahan. Pero simula noon ay hindi na po nagparamdam sa akin si tatay. Congratulations naman, Bekla! Sa wakas, certified keki ka na! Pwede ka nang humarvat ng otakong Borta! Welcome to the club, Hill! You're finally free! Thank you. Nakakatuwa nga eh. Para akong nabigyan ng fresh start. Pwede ka nang humarot! Huwag mo naman igaya sa si Hill, Riri. Ikaw lang naman malandi sa ating tatlo eh. Tuturuan kitang umaura. Saka na yan. Gusto ko munang i-enjoy tong kalayaan ko. At may isa pa pala akong good news sa inyo. Ano? Hindi ka na virgin? Si Raulo, ang isa pang good news, hindi na ako minumulto ni tatay. Tama nga kayo na baka gusto lang talaga ni tatay na umamin na ako kina nanay. Kaya siya nagpaparamdam. Kasi after ko umamin, tumigil na rin siya. So hindi siya galit sa'yo kaya siya nagmumulto? Tingin ko naman hindi. Tingin ko gawa-gawa mo lang talaga yan. Hindi pa rin ako naniniwala na nakakakita ka ng multo. No offense ha, pero para naging defense mechanism mo na lang siguro yung kunwaring multo na yan kasi feeling ko nilamon ka ng guilt dahil sa pagkamatay ng tatay mo. Tsaka para na rin may reason ka na mag-out sa family mo. Yun lang naman ang akin, sana wag mo masamain. Alam mo, 30, hindi ako offended. Okay lang sa akin kung maniwala man kayo o hindi. Ang mahalaga, alam ko kung anong sinasabi ko. Masaya ako ngayon kaya kahit maniwala kayo o hindi na minulto ako ni tatay, wala na sa akin yun. Huwag kang mag-alala, Bax. Naniniwala ako sa'yo. Hayaan mo na yan si Turdy. Ganyan talaga yan since birth. Pinaglihi kasi yan sa sama ng loob. Pero dahil hindi ka naniniwala sa akin, hindi ko na lang din sasabihin ang nakikita ko sa iyo. Ha? Sa akin? Ano nakikita mo sa akin? Huwag mo nang alalahanin yun. Di ka naman naniniwala, di ba? Bakit? May nakikita ka bang multo? Meron. Matagal ko na itong napapansin. Pero di ko lang sinasabi sa inyo kasi ayoko kayong takutin. Pero matagal nang may sumusunod kay 30 na espiritu. Oh my gosh, bakla ka! Simula ngayon, FO na tayo. Friendship over na. Habulin ka pala ng mga multo. Huwag ka magpapaniwala dyan. Ginaganyan lang niya ako kasi hindi ako naniniwala sa kanya. Nakasuot siya ng pulang shirt tsaka maikling shorts. Super ikli na halos matanaw mo na ang Santolan Station. Ah, talaga? Hindi magandang biro yan, Hill ha? Huwag ka magdadamay ng taong matagal lang namamahinga. Bahala ka na nga dyan. Para kayong syunga sa mga kalokohan nyo. Makaalis na nga rito. Ba't nagalit yun? Bakla, yung dinescribe mong damit, yun yung suot ni Emerson nung naaksidente sila. Siya yung boyfriend ni 30 na matagal nang patay. Talaga? Oo. Nakatira pa kami noon sa Tondo. Tagaroon kasi yung boyfriend niya. Tapos nung sinundo ni Emerson si 30 galing trabaho, naaksidente sila. Napuruan si 30 pero si Emerson hindi siya nakaligtas. Pasensya na, hindi ko alam. So turulalay nga. Sinusundan pa rin siya ng multo ni Emerson hanggang ngayon? Sene-el! Ganun na nga, sinusundan siya. Pero hindi naman lagi. Paminsan-minsan lang siya nagpapakita. Eh ngayon ba, Bax? Nandito siya ngayon? Si Emerson? Emerson? Nandito ka ba? Pagalawin mo upuan na to na nasa tabi ko ngayon din kung nandito ka. Ay! Ay!
Bakit bakla? Nandito ba siya? Nandito si Emerson? Bakla, wag mo akong takutin ng ganyan. Hindi. Yung pusa kasi tumalon sa bintana. Nagulat lang ako. Aray ko naman, Walang iya ka, Beth. buwisit ka. Sarap mong paslangin. Akala ko pa naman kung ano. Konti na lang talaga atakihin ako sa puso dahil sa iyo eh. Sarap mong konyatan. Sisihin mo yung pusa, wag ako. Papadudot, masaya ako na sa wakas ay nakuha ko na rin ang acceptance na inaasam ko. Marami pa rin namang mga tao ang hindi tinanggap ang pag-out ko. Sa katunayan ay may mga naririnig pa rin po akong pangiinsulto mula sa paligid ko. Kesyo sayang daw ang lahi. Wala daw kaming silbi, salot lang daw sa lipunan. Hanggang ngayon ay may mga tao pa rin talagang homophobic, mga taong ayaw maging masaya ang kapwa nila. Pero kahit na ganoon, ang mahalaga sa akin ay tanggap po ako ng pamilya ko. Sa ngayon, Papa Dudut, ay meron na po akong boyfriend na isa sa mga sumusuporta sa akin sa bawat desisyon ko sa buhay. Mas lumawak na rin po ang circle of friends ko dahil hindi ko na kailangang magtago pa. Pagdating naman po sa third eye ko ay patuloy pa rin naman po akong nakakakita ng mga kababalaghan. Pero hindi ko na lamang sila pinapansin at hindi naman nila ako ginagambala, kaya hindi ko rin sila gagambalain. Karamihan lang naman po kasi sa kanila ay nais lang nilang bantayan at makita mga taong mahal nila sa buhay, tulad ng ginagawa ni Emerson kay 30. Maaaring marami ang nagtataas ngayon ng kilay sa naging kwento ko, Papa Dudut. Okay lang po kung maniwala kayo sa storya ng buhay ko o hindi. Iba-iba naman po tayo ng paniniwala. May mga taong tulad ni Riri na naniniwala sa akin at tanggap ko rin na mga katulad naman ni 30 na skeptic at hindi basta-basta nagpapaniwala sa mga bagay na walang ebidensya. Iiwan ko na lamang po ang desisyon sa inyo kung alin kayo sa dalawa. Hanggang dito na lamang po ang story ko, Papa Dudut, at sana po ay nag-enjoy kayo sa kwento ko na medyo nakakatakot man, ay may lesson namang matututunan kahit na papaano. Muli, thank you very much and God bless. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Hill. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Ka bang patawarin ang magulang mo sa kasalanang sumira sa buhay mo? Dear Papa Dudut, ang sabi nila walang magulang ang hindi matitiis ang kanyang mga anak. Kaya kailangan na maging ganon din ang mga anak. Dapat sila raw ay tumanaw ng utang na loob sa taong naging dahilan kung bakit sila nabubuhay. Pero kung iisipin nating mabuti, hindi naman pinili ng isang anak na isilang siya sa mundong ito. At may kakayahan ng mga magulang kung gugustuhin nila na magkaroon ng anak o hindi. Kaya sino nga ba sa mga magulang at anak ang totoong may responsibilidad sa isa't isa? Ay Papa Dudut, pasensya na kung masyadong mahaba ang intro ko sa sulat ko. Medyo malalim kasi ang hugot ko sa tanong na yan hanggang sa mga oras na ito. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Darlene. 27 years old at isang avid listener ng inyong programa na Barangay Love Stories dito sa Laguna. Matagal ko na rin gustong gawin itong sulat ko pero nag-ipon muna ako ng lakas ng loob. Kailangan ko rin kasi talaga ng payo ninyo tungkol sa suliranin na kinakaharap ko sa ngayon, Papa Dudut. At hayaan ninyo na simulan ko ang kwento ng buhay ko sa simpleng pamumuhay namin ni na tatay at nanay, Papa Dudut.
Ang galing mo dun sa stage play nyo kanina, Darlene. Talaga, Tay? Nagustuhan niyo po ang performance ko sa stage play namin kanina? Oo, ang galing mo talaga dun. Ang galing mong sumipol sa stage na parang ibon. Tay naman eh. Yun po kasi yung unang karakter ko. Ibon talaga ako na naging tao. Alam ko, anak. Binibiro lang naman kita. Pero ang galing mo talaga kanina. Lalo na dun sa parte na kumakanta ka na. Napakaganda ng boses mo. Kanino pa ba magmamana yan? Siyempre sa akin na nanay niya. Sus, kaya ka nga nagkagusto sa akin kasi ang sabi mo, nagandahan ka sa boses ko nang magkasama tayo sa choir sa simbahan dati. Natulala ka pa nga kamo nung unang beses mo akong marinig na kumanta. Ibig sabihin, Nay, na love at first sight po kayo kay Tatay? Uy, huwag kang tumawa lang dyan. Tinatanong ka ng anak natin. Curious po kasi ako kung totoo yung sinabi ni Tatay. Na natulala raw po kayo sa kanya nung unang beses niyo siyang narinig na kumanta. Parang ganun na nga. Hindi ko alam kung love at first sight ba ang tawag doon kasi hindi naman ako nagkagusto sa mukha ng tatay mo. Grabe ka naman sa akin, mahal. Para namang sinabi mong wala akong kaitsu-itsura. Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang talagang sabihin sa anak natin na hindi lang itsurang basihan kung bakit at paano nagmamahal ang isang tao. O sige anak, ganito na lang para mas malinaw. Una kong nagustuhan sa tatay mo ang magandang boses niya sa pagkanta. Sumunod doon, ang magandang ugali niya kagaya ng pagiging masipag at mabait. Pero ang pinakaminahal ko sa kanya, yung ugali niya na pagiging responsableng asawa. Kasi nang pinagbubuntis kita, pareho pa kami nag-aaral nun sa kolehiyo. Naaalala ko pa nung sinabi niya sa akin na pinagbubuntis ka niya. Tinanong pa ako ng nanay mo kung pananagutan ko raw ba siya. Ang sabi ko, syempre naman, anak ko ang pinagbubuntis niya. Magiging anak ka na namin noon, Darlene. Nang mangako ako na gagawin ko ang lahat para maging responsableng padre de pamilya ng bahay na to. Kaya kahit takot ako sa lolo mo, pumunta pa rin ako sa bahay nila para sabihin na pakakasalan ko ang nanay mo. Pareho kaming nasa tamang edad na noon kaya naman hinayaan na kaming magpakasal ng lolo mo. At tinupad nga ng tatay mo ang pangako niya sa akin na magiging responsable siya sa pamilyang to. Ang ganda naman po ng love story niyo. Sana po makakilala din ako ng kagaya ni Tatay. Namamahalin ako ng totoo at ipaglalaban. Naku, yan ang wag mo munang iisipin ngayon kasi kakaumpisa mo pa lang sa college. Tandaan mo na may pangako ka pa sa amin ng tatay mo. Huwag po kayong mag-alala. Kasi tutuparin ko po lahat ng pangako ko sa inyo. Magtatapos po ako ng pag-aaral at ako naman po ang babawi sa lahat ng naibigay niyo sa akin ni Tatay. Papa Dudut, kagaya ng sabi ko kanina ay simple lamang ang pamilya namin. Solong anak lamang ako ng mga magulang ko. Jeepney driver si tatay at si nanay naman ay nagbabantay sa isang tindahan ng mga tsinelas at mumurahing sapatos. Marami silang pangarap para sa akin, mga plano na tumatak sa isipan ko na responsibilidad kong gawin at tuparin para sa kanila, Papa Dudut. Naniniwala kasi ako noon sa mga sinasabi nila na dapat ay palagi silang kasama sa tagumpay ko. Dahil sila ang dahilan kung bakit nabubuhay ako sa mundong ito. Papa Dudut, wala rin naman akong nakikitang mali sa mga plano ni nanay at tatay sa akin. Yung palagi nilang pagpapaalala sa akin na kaya nila ako pinag-aaral kasi ako ang mag-aahon sa pamilya mula sa simple naming buhay. Nangako pa ako sa sarili ko na kahit na anong mangyari ay hindi ko sila pababayaan. Dumating man ang araw na mahirapan ako ay palagi akong nasa tabi nila. Pero ang hindi ko inaasahan, Papa Dudut, ay yung maagang pag-iwan sa amin ni tatay. Nasa second year college ako nang biglang pumanaw si tatay. Binawian siya ng buhay habang nagpapahinga mula sa pamamasada ng jeep, Papa Dudut.
Nasaan na ba tayo? Malapit na po sa bahay nyo, tita. Bahay namin? Bakit naman tayo uwi sa bahay namin? Nagiinuman pa kami ng nanay mo, Cherry. Tita, lasing na po kayo. Ako? Laseng? Hindi pa ako laseng. Kaya ko pang ang umubos ng ilang bote ng alak. Ala, bumalik tayo sa bahay nyo. Hindi na po pwede. Tita, kasi lasing na rin po si mama. Kaya nga po ako nang naghahatid sa inyo sa bahay nyo eh. Nako, hindi pwede. Kisingin natin yung mama mo at sasabayan niya ako sa pag-inom. Halika, bumalik na tayo sa bahay nyo. Hindi nga po pwede at tulog na rin po si mama. Tara na po, maglakad na po ulit tayo at malapit na po tayo sa bahay nyo. Kumapit lang po kayo sa akin kasi baka masubsob po kayo dyan sa sementong nilalakaran natin. Darlene! Darlene! Pakibukas mo tong pinto! Darlene! Cherry, Darlene! bumalik tayo sa bahay nyo at Darlene! gisingin mo ang mama mo Pakibukas mo para tong pinto! makapag-inuman pa kami. Darlene! Halika na. Darlene! Cherry? Nay? Ay naku, mabuti naman at pinuksan mo ng pinto. Akala ko aabutin pa kami ng madaling araw dito eh. Pasensya na. Katatapos ko lang kasi maglinis ng lababo. Kasi barado na naman. Kaya hindi ko kayo kaagad na pagbuksan. Alika, pasok ka. Hindi na. Alalayan mo na lang tong nanay mo. Kasi kailangan ko na ring umuwi sa bahay namin. Ang dami kasing kalat doon tapos wala akong makakatulong maglinis. Kasi kahit yung mga kapatid ko nakainuman ni na tita kanina, lasing na rin at bagsak na sa mga kwarto nila. Pati nga si mama, lasing na rin. Kaya ako nang naghati dito sa nanay mo. Naku, ganun ba? Pasensya ka na ha. Oh, Nay, kapit po kayo sa akin. Kaya ko pang uminom. Babalik ako doon kina Cherry. Nay, magpahinga na po muna kayo. Kasi hindi na rin po kayo makatayo ng maayos oh. Halika na po. Sige na, Cherry. Salamat sa paghatid kay nanay dito. Walang anuman. Mauna na ako ha. Sige, salamat ulit. Ingat ka. Anak, bitiwan mo ko. Kaya ko pang hang uminom. Babalik ako doon kina Cherry. Nay, kapit lang po kayo. Malapit na tayo sa sofa. Konting lakad na lang. Upo na po kayo. Dahan-dahan lang po. Bakit naman po kayo nagpakalasing doon kina Cherry? Ang sabi niyo kanina, saglit lang kayo doon kasi birthday celebration ng mama niya. Kung alam ko lang na malalasing kayo ng ganyan, sumunod na pala dapat ako doon sa inyo. Hindi pa naman kasi ko talaga lasing. Sino bang may sabing lasing ako? Walang lasing dito. Wala. Kaya ko pang uminom. Kung gusto mo nga, bumili ka pa ng ilang bote ng alak at sasabayan kita eh. Dali, bumili ka na, Darlene. Maghahating gabi na po, Nay. Wala na rin po ako mabibilhan kasi sarado na yung mga tindahan sa labas. Bakit po ba kasi napapadalas ang pagpapakalasing nyo? Hindi po ba kayo napapagod sa ginagawa nyo? Bakit ako mapapagod? Kung ito lang ang tanging paraan para makalimutan ko na iniwan tayo ng tatay mo, na kahit kailan hindi na natin siya makakasama. Nawala na siya. Wala na siya at hindi na babalik pa. Nay, wag na po kayong umiyak. Nandito pa naman po ako. Kasama niyo ako. Kahit kailan, hindi ko po kayo iiwan. Kahit kailan, hindi po ako mawawala sa tabi niyo. Kaya sana po magpakatatag kayo. Magpakatatag kayo para sa akin, Nay. Papa Dudut, malaki ang nagbago sa bahay mula nang mamatay si tatay Papa Dudut. Malaki ang nagbago sa buhay namin. Hindi kasi naging madali kay nanay na tanggapin na wala na si tatay.
Kahit naman ako ay nahirapan din talaga kasi marami akong plano para sa mga magulang ko. Magtatapos ako ng pag-aaral ko, magtatrabaho sa magandang opisina, ipapasyal sila sa iba't ibang panig ng bansa. Magkakaroon kami ng sariling bahay at hindi nakakailanganin ni tatay na magtrabaho dahil ako na mismo ang kukuha ng driver para sa kotse na sasakyan naming pamilya. Ang bigat lang isipin na hindi pa nga ako nagsisimulang matupad ang mga pangarap ko para sa mga magulang ko ay nagkaroon kaagad ng dahilan para bitawan ko yon. Ang mabigat lang sa pangyayari na yon, Papa Dudut, mula nang mawala si tatay, pakiramdam ko ay naging ulilang lubos na rin po ako. Kasi kahit si nanay ay biglang hindi ko na naramdaman ang presensya niya bilang isang nanay, Papa Dudut. Nang mga panahong yon, pakiramdam ko ay nag-iisa na lamang ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nag-iba ang ugali ni nanay mula nang pumanaw si tatay. Naging madalas pasok sa trabaho niya hanggang sa magsimula na kaming magkaroon ng iba't ibang utang dahil sa kanya. Mabigat man sa loob ko ay binenta namin ang jeep na ginagamit noon ni tatay sa pamamasada. At dahil may kalumaan na yon ay nabenta lamang namin yon sa maliit na halaga na kaagad ding naubos sa mga gastusin na kailangan namin sa bahay. Nasa 3rd year na ako noon, tuition fee sa akin ng nanay ko. At doon ako nag-decide na magtrabaho na lamang para makatulong sa mga gastusin namin sa bahay. Pumasok po ako sa isang factory nang may end of contract. Nagtrabaho naman bilang crew sa isang fast food chain. Naging waitress sa resto bar hanggang sa maging regular na sales clerk sa isang department store. Sa ilang taon na pagtatrabaho ko ay wala akong ibang iniisip kung hindi ang nanay ko, Papa Dudut. Ang bango naman ang naaamoy ko. Good morning, anak. Good morning din po, Nay. Ang aga niyo po yatang nagising ngayon. Oo, kaya nga naisipan ko na magluto ng almusal para sa atin. O maupo ka na dyan. May mainit na tubig na sa termos kaya ikaw na magtimpla ng kape mo. Matatapos na rin ako dito sa pagsasangag ko ng kanin. Sige po, Nay. Anong oras ka na pala nakauwi kagabi mula sa trabaho mo? 11:00 na rin po. Gabi na rin pala. Sinubukan kitang hintayin pero napalalim na rin pala ang tulog ko sa kwarto. Hindi tuloy kita napaghain ang hapunan mo. Okay lang po. Hindi naman po ako gutom nang umuwi ako kagabi. Nagpahinga lang po ako ng konti tapos natulog na rin po ako. Dapat hinintay pa rin kita kasi hindi ko na na-check kung kumakain ka pa ng maayos. Matanda na po ako, Nay. Kaya ko na pong asikasuhin ang sarili ko. Pero nanay mo pa rin ako kaya dapat inaasikaso kita. Ikaw na nga ang nagtatrabaho para dito sa bahay tapos hindi man lang kita mapaghanda ng makakain mo. Basta mula sa araw na to, babawi ako sa'yo. Huwag niyo na pong alalahanin yon, Nay. Natutuwa po ako kasi kahit paano, nakikita ko na mas masigla na kayo ngayon. Ganun talaga, anak, kapag nakakakita ng bagong inspirasyon sa buhay. Inspirasyon? Ano pong ibig niyong sabihin? Anak, ang totoo niyan, may darating kasi akong… Amanda, gising ka na ba? Emil, ang aga mo naman yatang pumunta dito sa bahay. Ang usapan natin, tanghalian ka pa dapat darating, di ba? Oo, pero wala na kasi ako magawa sa bahay kaya inagahan ko ng punta dito. Pumasok na rin ako kasi nakita kong bukas ang pinto nyo eh. Eto nga pala, may dala akong pansit at puto. Nabili ko lang dyan sa kabilang kanto. Salamat. Nay, sino po siya?
Ayun nga anak, yun yung gusto ko sanang sabihin sa'yo kanina. Tungkol kay... Emil nga pala, boyfriend na nanay mo. Boyfriend? Nagbibiro lang po kayo, di ba? Hindi siya nagbibiro, Darlene. Boyfriend ko talaga si Emil. Mag-iisang buwan na rin. Nakilala ko siya sa may perya nung pumunta ako doon kasama ng ninang mo. Madalas na rin namin makasama sa tongits at inuman ng nanay mo. Kapag nalalasing siya, ako naghahatid sa kanya pa uwi dito sa bahay nyo. Hindi lang tayo nagkakaabutan kasi palaging malalim na ang gabi kung umuwi ka. Palagi po kasi ako naka-overtime. Pero hindi ko naman alam na nagpapapasok na pala ng ibang tao si nanay dito sa bahay namin. Hindi ibang tao si Emil. Boyfriend ko siya. Sa katunayan, plano na nga naming magsama dito sa bahay. Po? Dito na siya titira? Oo, kaya nga dala ko ng ibang gamit ko eh. Nanay mo rin na nagsabi na magsama na kami para makatipid kayo sa mga gastusin. Huwag ka mag-alala, Darlene. May trabaho naman ako kaya hindi ako magiging pabigat sa bahay na to. Papadudot nang lumipas ang 3 taon mula nang mamatay si tatay ay napansin ko ang simula ng pagbabago ni nanay. Hindi na siya masyadong umuuwi ng lasing sa bahay noon at hindi na siya madalas na napapaaway sa kapitbahay dahil sa hindi niya pagbabayad ng utang. Sinisimulan niya na akong asikasuhin sa bahay namin bago ako pumasok sa trabaho noon o maging sa pag-uwi ko sa bahay. Natuwa talaga ako kasi naisip ko na sa wakas ay nagsimula ng matanggap ni nanay ang pagkawala ni tatay. Pero ang hindi ko inaasahan noon, yung may ipapakilala siyang bagong lalaki sa buhay niya. Ni hindi ko man lang nalaman na may ine-entertain na pala siyang lalaki na ipagpapalit niya kay tatay. Akala ko kasi sapat na ang presensya at effort ko para hindi na siya maghanap ng pagmamahal mula sa ibang tao. Pero kulang pa rin pala ang ginagawa ko. Ang malala pa sa mga sumunod na nangyari nang tuluyan na ngang tumira si Tito Emil sa bahay namin noon, Papa Dudut. Nay, nakauwi na po ba kayo? May dala po akong ulam dito. Magsaing na lang po tayo. Aray! Ano ba to? May nakakalat na sapatos. Muntik pa tuloy ako. Itong bag at ulam na dala ko. May mga bote pa ng alak sa sapatos. Ano ba naman to? Oh, nakauwi ka na pala. Saan po kayo galing? Dyan lang sa kapitbahay. Bakit po makalat dito sa bahay? Naglinis naman ako bago umalis kaninang umaga para pumasok sa trabaho. Dito kasi kami nag-inuman kaninang tanghali ng isang katrabaho ko. Wala kasi akong pasok sa trabaho ngayon kaya nag-happy-happy muna kami. Nung maubos na yung alak na binili ko, lumipat naman kami sa bahay nila kasi mas malapit yun sa tindahan. Bakit hindi nyo man lang niligpit muna itong mga kalat nyo bago kayo umalis kanina? Teka, bakit ba parang nagrereklamo ka? Kasi po, gumising ako ng maaga para makapaglinis bago umalis ang bahay. Tapos dadatnan ko ng ganito kakalat ngayon. Wala naman po pala kayong pasok sa trabaho. Hindi nyo malang po nagawang mag-ayos dito kahit konti. At nagkalat pa po talaga kayo bago mangapit bahay? Aba, masyado nang matalas yung dila mo ha? Ano ba pinagyayabang mo, babae ka? Totoo naman po ang sinasabi ko. Hindi na kayo maasahan sa kahit na anong gawain dito sa bahay. O bakit? Nagbibigay naman ako ng panggastos nyo dito ah. Magkano lang po ba yung inaabot nyo? Halos kulang pa po yun para sa mga bisyo na dinadala nyo dito sa bahay. Kinukumpara mo ngayon ang perang kinikita mo sa kinikita ko ngayon? Hindi naman po sa ganon, Tito Emil. Hindi ko naman po kasi kayo sinisingil sa mga gastusin dito sa bahay. Pero sana po, magkusa naman kayong mapaglalagay na madudumi yung damit o medya sa tama. Gusto nyo na ring iutos sa akin. Akala mo talaga kung sino kang babae ka ha? Aray, Tito Emil! Nasasaktan po ako! Ano ba pinagyayabang mo sa akin ha? Iwan niyo ang buhok Baka ko! nakakalimutan mo. Ako ang lalaki dito sa bahay. Kaya hindi ko gawain yung mga sinasabi mong paglilinis o pagliligpit.
Tatlo po tayo magkakasama dito sa bahay. Kaya sana naman po magtulungan din tayo. Matuto po kayo makisama. Ang kapal talaga ng mukha mong sabihin sa akin yan! Aray, Tito. Ulitin mo pa yung sinasabi mo sa akin. Hindi lang yung malutong na sampal na matitikman mo. Ano bang nangyayari dito? Darlene, bakit ka nakadapa dyan sa sahig? Yan kasi ang anak mo eh. Napakayabang. Napakabastos magsalita. Nay, sinasabi ko lang naman po sa kanya na sana magtulungan tayo sa mga gawaing bahay. Na sana wag niyang iasa sa atin ng lahat. Dahil tatlo po tayo nakatira dito. Kita mo na yung anak mo kung utusan ako. Napakawalang respeto eh. Ako ang padre de pamilya sa bahay na to. Kaya ako lang may karapatan na mag-utos sa inyo. Hindi po kayo ang padre de Darlene, pamilya. tama na. Huwag mo nga sinasagot ng ganyan ang Tito Emil mo. Pero Nay, Sabi ng tama na eh. Subukan mo lang uli na sagutin siya at sa akin ka naman makakatikim kaya tumahimik ka na dyan. Papadudot mula nang tumira sa bahay namin si Tito Emil ay mas naging magulo ang buhay namin. Ni hindi man lang kasi siya tumutulong sa mga gawaing bahay. Oo, nagbibigay siya ng panggastos pero mas malaki pa ang gastos niya para sa mga bisyo niyang alak at sigarilyo. Mabuti sana kung maayos siya pagdating sa mga gamit pero napakakalat niya. Ultimo mga hinubad niyang damit o shorts ay palaging nakakalat sa sala. Hindi na nga siya naglalaba tapos hindi pa siya marunong maglagay ng mga gamit niya sa tamang lalagyan. Nakakairita lalo na kapag ako yung kailangang kumilos para ayusin ang mga yon. Kaya naman nang minsang makita ko kung gaano kakalat na sa bahay namin ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na mainis. At yun ang unang pagkakataon na nasaktan ako ni Tito Emil. Pero ng araw na yon, Papadudot, ay hindi big deal sa akin ang pananakit na ginawa niya sa akin. Mas malaki yung epekto na iniwan sa akin ng kampihan si Tito Emil ng nanay ko, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, sa tuwing magtatalo kami ni Tito Emil sa bahay ay walang ibang kinakampihan si nanay kung hindi siya lamang. Minsan nga ay nakakatikim pa ako ng masasakit na salita kay nanay na noong ko lamang narinig mula sa kanya. Nasasaktan ako kasi hindi ko naisip na darating ang panahon na mas pipiliin niya ang ibang tao kesa sa akin. Pero kinimkim ko ang lahat ng yon. Inisip ko na baka kay Tito Emil lang talaga natagpuan ni nanay ang pagmamahal na biglang nawala ng mamayapa si tatay. Kahit paano kasi nakikita ko na iba na ang sigla ng nanay ko. Hindi na siya kagaya ng dati na sobrang nalulugmok at nalulungkot. Nakikita ko kung gaano niya kamahal si Tito Emil. May parte sa akin na nasasaktan kasi parang ang bilis makalimot ni nanay sa pagmamahal niya kay tatay. Tinapon niya lamang yon basta para sa bagong lalaki na dumating sa buhay niya. Pati ang pagmamahal ko sa kanya ay nabaliwala na rin. At hindi ko alam kung ano bang meron kay Tito Emil para ibuhos niya dito ang pagmamahal niya, Papadudot. nakakapagod maglaba. Tapos tambak pa ang ligpitin dito sa lababo. Grabe talaga. Maligpit na nga to para pag uwi ni nanay magluluto na lang siya ng ulam para sa tanghalian. Grabe ang init naman ngayon. Kahit nakatutok ang electric fan dito sa kinatatayuan ko, grabe pa rin ang pawis ko. Pawis na pawis ka. Tito Emil! Bakit parang masyado ka namang nagulat sa akin? Bigla na lang po kasi kayong sumusulpot sa likuran ko habang nagliligpit ako ng mga baso at plato dito sa lababo. At saka medyo malapit po kayo sa akin kaya nagulat po ako. Sige po. Oh, teka, saan ka ba pupunta? Hindi ka pa tapos magligpit dyan sa lababo, di ba? Mamaya ko na lang po siguro tatapusin. Naalala ko po kasi na may kailangan akong gawin sa kwarto kaya… Mamaya mo na gawin yon. Tapusin mo na yung pagliligpit mo dyan sa lababo. Tito, kasi
medyo mainit po ang panahon. Baka pwedeng dumistansya po kayo ng konti mula sa akin. Yun nga ang gusto ko eh. Yung pareho tayo nagiinit. Tito, sige po. Kailangan ko na po talagang pumunta sa kwarto kasi... Sabi ng mamaya ka na umalis! Aray, Tito, bitiwan niyo po ang braso ko. Nasasaktan po ako. Masasaktan ka talaga sa akin kapag nag-inerti ka pa dyan! Ano po bang ibig niyong sabihin? Tito, bitiwan niyo na po ang braso ko, please. Bakit ba gusto mong umalis, ha? Saan ka ba pupunta? Sa kwarto mo? Gusto mo ba? Doon na lang natin ituloy ang pagpapainit natin ngayon? Sige, tara! Tito, ayoko Doon tayo po. sa kwarto mo. Bitiwan niyo po ako. Halika na! Tito, Huwag ka na please, mag-inerti bitiwan dyan! niyo po ako. Ayoko pong sumama sa inyo. Kanina ang sabi mo papasok ka sa kwarto mo. Ngayong sasamahan kita doon, nag-iinerti ka naman dyan. Ang lakas naman pala ng sapak sa utak mo, Darlene eh. Alam ko naman kasing gusto mo rin to, kaya sumama ka na sa akin. Halika na! Bumitaw ka na dyan sa lababo! Tito, ayoko po, please. Bitiwan niyo na po ang braso ko. Ayaw mong sumama, ha? Sige! Dito na lang tayo sa kusina magpainit! Please, parang awa niyo na po. Huwag niyo pong sirain ang damit ko. Diyos ko! Ano nangyayari dito? Amanda? Si Tito Emil po. Gusto niya akong gawa ng masama. Anong sinasabi mo dyan? Eh ikaw nga itong lumapit sa akin at bigla na lang naghubad dyan. Napakasinungaling mo. Huwag kang mag-imbento ng kwento, hayop ka. Amanda, huwag kang maniwala dyan sa anak mo kasi napakalandi naman pala ng babaeng yan eh. Kaya pala palagi nawawala ang brief ko kasi dinadala niya sa kwarto. Hayop ka. Napakasinungaling mong baboy ka. Napakababoy mo. Bakit? Totoo naman ah. Nakita ko sa kwarto mo ang brief ko. At sigurado ko na inaamoy mo yun. Dahil matagal mo na akong pinagpapantasyahan. Matagal ka na may gusto sa akin. Pero hindi kita pinapatulan dahil mahal ko ang nanay mo. Huwag kang mag-imbento ng kwento dahil hindi ka paniniwalaan ng nanay ko. Napakasinungaling mo talaga. Ang baboy ng kasinungalingan na sinasabi mo. Kahit kailan, hindi ako magkakagusto sa isang manyak at baboy na kagaya mo. Hayop ka! Wala kang... Tumahimik ka na! Nay, bakit niyo po ako sinampal? Huwag niyo pong sabihin na naniniwala kayo sa lalaking yan. Mas naniniwala po kayo sa kanya kaysa sa akin na sariling anak niyo. Nay, alam niyo naman po na kahit kailan... Umalis ka na! Nay, Umalis ka na sa pamamahay na to dahil ayokong may nakatirang ahas dito! Umalis ka na, Darlene! Umalis ka na! grabe. Grabe po kayo. Sige, aalis ako. Pero ito ang tatandaan nyo. Kasabay ng pag-alis ko sa bahay na to. Yung paglimot ko na may nanay pa ako nabubuhay sa mundo na to. Mula ngayon, kalilimutan ko ng buhay pa ang nanay ko. Papadudot noon pa man ay nararamdaman ko na ang mga kakaibang tingin na ginagawa sa akin ni Tito Emil. Kapag nakasuot ako ng short kahit lang pastuhod ang haba ay madalas siyang tumitingin sa binti ko. Kapag nagliligpit ako sa mga kalat sa may lababo ay bigla na lamang siyang didikit sa may likuran ko at kunwari may kinukuha sa mataas na lalagyan ng mga gamit sa kusina. Magugulat na lamang ako pero bigla na rin naman siyang aatras at aalis na para bang walang nangyari. May mga oras din na nararamdaman kong parang may nagbubukas ng pinto ng kwarto ko sa madaling araw. Sinisilip ako habang nakahiga sa kama. Matagal ko na yon na gustong sabihin kay nanay pero hindi ko magawa dahil natatakot akong hindi siya maniwala sa akin. At gano'n na nga ang nangyari, Papa Dudut. Sa mismong araw na pinagtangkaan akong gawa ng masama ni Tito Emil ay ang araw na kahit kailan ay hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Kasi sa halip na ako na anak niya at kadugo ni nanay ang paniwalaan niya, si Tito Emil pa na wala pa namang 1 taon na karelasyon niya ang kanyang pinaniwalaan. Kaya naman doon ako nag-decide na iwanan si nanay at kalimutan na ang responsibilidad ko sa kanya bilang anak niya. Nakitira ako sa pinsang kong si Cherry at naghanap ako ng ibang trabaho at hindi nagtagal ay naging regular ako sa isang kumpanya at nagkaroon ng mataas na posisyon, Papa Dudut.
Grabe, nabusog ako sa mga pagkain na hinanda mo, Darlene. Nag-enjoy ka ba? Oo naman. Sa sobrang dami ng pagkain kanina, sino ba namang hindi mag-i-enjoy? Parang 2 araw nga ako hindi makakakain nito eh. Grabe ka naman. 2 araw talaga? Oo, ang dami mo kasing hinandang pagkain kahit konti lang ang bisita mo. Konti lang din kasi kayo na gusto ko makasama ngayong birthday ko. Buti nga, nakaklose mo kaagad yung mga katrabaho ko. Ang lakas niyo magbanding sa karaoke kanina. Alam mo naman, pagdating sa kantahan, makakasundo ko talaga lahat. Kasi yun ang pinaka-paborito kong parte ng mga celebration. Happy birthday ulit, Darlene ha. Thank you, Cherry. Para na rin dun sa naregalo mong air humidifier. Bagay na bagay dito sa bagong ayos ng sala ko. Ang ganda nga nitong sofa bed na nabili mo eh. Bagay talaga dito sa sala mo. Yan din ang sabi ng ibang katrabaho ko kanina. Kaya tuwang-tuwa silang umupo dito. Grabe, asensado ka na talaga, Darlene. Uy, hindi pa naman. Anong hindi? May sarili ka nang bahay oh. Pero maliit lang naman tong bahay na hinuhulugan ko ngayon. Kaya nga medyo siksika na tayo dito, tsaka dun sa maliit na garahe sa labas kanina. Kahit maliit pa to, at least masasabi mo na sarili mo ng bahay. Imagine dati nakikitira ka lang sa bahay namin, pero ngayon eto, may bahay ka nang matatawag mo na sa'yo talaga. Malapit pa to sa bayan at simbahan, hindi kagaya nun dun sa barangay namin na ilang sakay pa ang gagawin bago makarating sa bayan. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko sa inyo ng mama mo. Kung hindi niyo ako tinulungan nun, baka kung ano na nangyari sa akin. Siyempre, kailangan kitang tulungan kasi pinsan kita eh. Naawa nga ako sa'yo nung makita kita sa labas ng bahay namin noon. Ang gulo ng buhok mo, tapos basa ka pa sa pawis at luha noon. Grabe talaga kasi yung nangyari sa akin ng araw na yun. Kahit kailan talaga, hindi ko yun makakalimutan. Pero Darlene, may balita ka na ba tungkol sa nanay mo? Teka, parang hindi ko pa yata naayos yung mga pagkain na iuwi mo kay tita. Pupunta lang ako sa kusina para… Na-heat stroke siya, ilang buwan nang nakakalipas. Mabuti nga may pinsan natin na nakakita sa kanya na nakadapa sa may labas ng bahay niyo. Nadala siya sa ospital at maayos na rin naman ang lagay niya ngayon. Alam mo naman na mag-isa na lang siya sa bahay kasi nakulong na ang Emil na yun dahil sa droga, di ba? Oo. At kagaya ng sinabi ko kanina, wala akong pakialam. Cherry, hindi ako nauna nang iwan kay nanay. Oo, ako ang umalis sa bahay namin. Pero mula nang pinapasok niya ang hayop na Emil na yun sa buhay niya, pakiramdam ko na wala na ako ng nanay. At alam mo kung gaano kasakit yung ginawa niya nung huling beses na nagkausap kami? Hindi naman talaga ako nasaktan dun sa sampal na ginawa niya sa pisngi ko eh. Mas nasaktan ako nung kinampihan niya yung walang hiyang boyfriend niya. Ilang taon na yung nakakalipas. Minsan kasi akong dumalaw kay tita. Nakakakilos na naman na siya ng maayos at nakausap ko siya. Sinabi niya sa akin na gusto niya raw na magkaayos kayong dalawa. Humihingi siya ng tulong sa akin para magkita kayo Sabihin mo sa kanya, wala siya maaasahan na kahit ano mula sa akin. Kasi mula nang sampalin niya ako at hindi niya ako pinaniwalaan at umalis ako sa bahay namin, kinalimutan ko ng buhay pa ang nanay ko. Papadudot ng maramdaman ko noon sa kauna-unahang pagkakataon ng sampal sa akin ni nanay ay parang nag-slow motion sa akin ang lahat ng mga oras na yon. Naluha talaga ako noon at nanikip ang dibdib ko at para bang nangatog ang mga tuhod ko kasunod ng panlalambot nito. Naalala ko rin saglit yung mga panahon na masaya pa kaming magkakasama ni tatay at nanay sa bahay na yon. Masaya kaming nagpaplano para sa future. Mga plano na kahit kailan ay hindi na matutupad pa dahil mismong nanay ko ang nagtakwil sa akin bilang anak niya. Sobrang sakit talaga nun, Papa Dudut. Kaya sa kabila ng panlalambot na mga tuhod ko at panginginig ng katawan ko, dahil sa galit at matinding lungkot na nararamdaman ko ay pinilit kong maglakad. Ayusin ang mga gamit ko at umalis sa bahay na yon. Bit-bit ang pangako na kahit kailan ay hindi na ako babalik pa doon. Wala akong ibang ginawa at inisip noon kung hindi si nanay lang, Papa Dudut. Noong mga panahong nagluluksa siya dahil sa pagkamatay ni tatay, pilit akong nagpakatatag para sa kanya.
Umiyak din ako noon pero palagi kong hindi pinapakita sa kanya. Sinosolo ko ang sakit na nararamdaman ko para pwede niya akong sandalan at kuhanan ng lakas. Tapos magugulat na lamang ako na nagpapasok na pala siya ng bagong tao sa buhay niya. Para bang nabaliwala lahat ng sakripisyo at pagtitiis na ginawa ko para sa kanya. At mas pinaniwalaan niya pa ito kaysa sa akin na nag-iisang anak niya na walang ibang ginawa kung hindi ang mahalin siya. Kaya naman sa ilang taon na lumipas noon ay pilit ko siyang inalis sa isipan ko, Papa Dudut. Kinalimutan niyang anak niya ako kaya oras na rin para gawin ko yon sa kanya. Tama na yung ilang taon na pagsusumikap ko para sa kanya at tama na yung ilang beses niya akong nasaktan ng dahil lamang sa ibang tao. Kaya tiniis ko lahat ng pangungulila na nararamdaman ko para sa kanya noon. Ayun nga lang, may iba kaming kamag-anak na nagte-text sa akin at nagchat tungkol sa kalagayan ni nanay. Pinapaalala nila sa akin na nag-iisang anak lamang ako ng nanay ko, kaya hindi ko raw dapat kalimutan ang responsibilidad ko sa kanya bilang isang anak. Papa Dudut, naguguluhan ako sa ngayon sa dapat kong gawin. Dapat na nga ba akong magpatawad at kalimutan lahat ng pagkukulang o kasalanan sa akin ni nanay? Dapat bang ako ang lumapit at humingi ng sorry sa kanya? Ano ba talaga ang dapat kong gawin? Ang magpakumbaba ba? O hayaan ko na lamang na ang panahon sa paghihilom ng sugat na nandito sa puso ko? Umaasa po ako na makatanggap ng payo mula sa inyo at sa ating mga kabarangay. At dito ko na rin po tatapusin ang sulat ko, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Darlene. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1